Well, mga kapupong, isang ordinaryong trabaho sa paggawa ng bagong sistema ng imburnal sa Belgium ang nauwi sa isang pambihirang pagtuklas matapos matagpuan ng mga construction worker ang isang nakatagong kayamanan na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 10.4 na milyong dolyar. Ang kayamanan ay binubuo ng mga gintong barya, gold nuggets at maraming gold bars. Nangyari ang pagtuklas sa Sint-Gilles-Dendermonde, isang lugar na nasa humigit kumulang 30 kilometro hilagang kanluran ng Brussels. Kabilang sa mga manggagawa ang isang 18 taong gulang na estudyanteng si Kobe na nagtatrabaho bilang construction worker bilang summer job. Habang naghuhukay sila para maglagay ng mga bagong tubo ng imburnal, may napansin silang mga bagay na nakabaon sa lupa. Noong una, inakala ni Kobe na mga ordinaryong barya lamang ang kanilang nakita. Ngunit habang patuloy silang naghuhukay, napansin nila ang isang bagay na malinaw na gawa sa ginto. Doon nila napagtanto na mas malaki at mas mahalaga ang kanilang natuklasan kaysa sa kanilang unang akala. Nang dumating ang site manager na si Mario, nakita rin niya ang mga gintong barya at gold bars. Sinabi niyang sa loob ng kanyang 33 taon sa industriya ng konstruksyon, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong uri ng pagtuklas. Ang kayamanan ay hindi basta nakakalat sa lupa. Natuklasan itong nakalagay sa isang bag at itinago sa loob ng isang pader na gawa sa ladrilyo sa cellar ng isang dating malaking bahay. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na sadyang itinago ang kayamanan. Ang gusali ay may mahalagang kasaysayan. Dating bahagi ito ng isang brewery na konektado sa mayamang pamilyang Van Asche. Nagsimulang mag-operate ang brewery noong 1800 at 1900 at tumigil noong 1970. Ang malaking bahay ay orihinal na itinayo para sa may-ari ng brewery na si Theophilus Van Asche noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Dahil sa kasaysayan ng pamilya Van Asche, isa sa mga teorya ay maaaring nagmula sa kanilang yaman ng ginto. Posibleng nagtabi sila ng bahagi ng kanilang kayamanan sa anyong ginto at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay kung sino talaga ang nagmamay-ari ng ginto o kung bakit ito itinago. Agad na inireport ng mga manggagawa ang kanilang natuklasan sa pulisya. Ang ginto ay kinuha ng mga autoridad, inayos at isinailalim sa inventaryo bago inilagay sa isang high-security government facility sa Brussels. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga autoridad ang pinagmulan at legal na pagmamay-ari ng kayamanan. Kailangang tiyakin muna na hindi ito ninakaw na ari-arian o pera na nagmula sa kriminal na gawain. Hindi rin automatikong mapupunta sa mga nakakita ang ginto. Maaaring magkaroon ng legal na paghahabol mula sa construction company, sa organisasyong nagmamay-ari o nangangasiwa sa gusali, at maging sa mga posibleng inapo ng pamilya Van Asche. Samantala, umaasa si Kobe at ang kanyang mga kasamahan na maaari silang makatanggap ng finder's reward o gantimpala para sa nakatagpo ng kayamanan. Ngunit malinaw sa kanila na hindi nila maaaring basta-basta angkinin ang napakalaking halaga ng ginto. Agad nilang ibinigay ito sa mga autoridad upang maiwasan ang anumang problemang legal. Dahil kumalat ang balita tungkol sa kayamanan, nagsimula ring dumagsa ang ilang treasure hunters sa lugar. Nagbabala ang lokal na pulisya na huwag pumunta o maghukay doon dahil ang construction site ay may malalalim at mapanganib na hukay. Dagdag pa rito, sinabi ng mga autoridad na nailipat na sa ligtas na lugar ang mga natuklasang ginto. Well, mga kapopong, ang simpleng paghuhukay para sa sewer system ay humantong sa pagkakatuklas ng mahigit 10 milyong dolyar na halaga ng ginto na maaaring itinago maraming dekada o higit isang siglo na ang nakalipas. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling misteryo kung sino ang tunay na may-ari, bakit ito itinago, at kung sino ang sa huli ay legal na makikinabang sa napakalaking kayamanang natagpuan sa ilalim ng dating brewery. Pero kung kayo ang tatanungin ko, mga kapupong, kung kayo ang nakakita nitong mga ginto na ito, ipagbibigay alam nyo ba o ire-report ito sa mga otoridad? O ang gagawin nyo ba ay ililihim na lang ito? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Well, mga kapupong, estimated o tinatayang mahigit 80 milyong piso ang kinita ni Efren Bata Reyes sa kanyang mahigit 4 na dekadang karera bilang profesional na manlalaro ng bilyar. Isang halaga na maaaring magbigay sa isang tao ng marangyang buhay, malalaking bahay, mamahaling sasakyan, negosyo, at mga ari-ariang panghabang buhay. Ngunit sa kabila ng milyon-milyong pisong dumaan sa kanyang kamay, hindi naging larawan ni Efren Reyes ang isang atletang nabubuhay sa karangyaan. Ang perang kanyang kinita ay nagmula sa mga pinakamalaking laban sa kasaysayan ng bilyar. Mula sa pandaigdigang kampeonato, prestihiyosong torneo, exhibition matches, hanggang sa mga high-stakes money game,
Bawat tagumpay ni Reyes ay may katumbas na malaking gantimpala. Halos 3 dekada na ang nakakaraan, nakuha ni Efren Reyes ang isa sa pinakamahalagang titulo sa kanyang karera nang manalo siya sa World Pool Championship sa Cardiff, Wales. Sa tagumpay na iyon, naiuwi niya ang humigit kumulang 3 milyong piso na premyo. Hindi lamang pera ang kanyang nakuha sa laban na iyon, nakuha rin niya ang pagkilala ng buong mundo bilang isa sa pinakamagaling na manlalaro ng bilyar sa kasaysayan. Ngunit ang pinakamalaking kita ng kanyang karera ay dumating noong 2006. Sa International Pool Tour World 8-Ball Championship sa Reno, Nevada, nagpakita muli si Reyes ng pambihirang husay at nakuha ang kampyonato. Ang kapalit ng kanyang panalo ay isang napakalaking premyo na humigit kumulang 25 milyong piso, isa sa pinakamalalaking gantimpalang nakuha ng isang manlalaro sa kasaysayan ng profesional na bilyar. Para sa maraming atleta, ang ganitong halaga ay maaaring maging simula ng isang buhay na puno ng luho. Ngunit para kay Efren Reyes, ang pera ay hindi naging sukatan ng kanyang pagkatao. Bago pa man siya maging pandaigdigang kampyon, kumikita na siya sa mga money match o mga pustahang laban sa bilyar. Noong panahon niya sa Amerika, naging tanyag siya bilang isang manlalaro na kayang harapin ang pinakamahuhusay na kalaban kapalit ng malalaking halaga ng pera. May mga ulat na nagsasabing minsan siyang kumita ng humigit kumulang 4 milyong piso sa loob lamang ng 1 linggo mula sa mga naturang laban. Dagdag pa rito ang kanyang mga tagumpay sa iba pang torneo tulad ng US Open 9-Ball Championship, Derby City Classic at iba pang internasyonal na kompetisyon. Sa bawat tropeo na kanyang naiuwi, nadagdagan hindi lamang ang kanyang reputasyon, kundi pati na rin ang kanyang kinita. Kung pagsasama-samahin ang mga naitalang premyo sa torneo, tinatayang umabot sa mahigit 80 milyong piso ang kanyang dokumentadong kita. Hindi pa kasama rito ang iba pa niyang kinita mula sa sponsorships, exhibition games at pribadong laban na walang opisyal na tala. Ngunit ang malaking tanong ng marami ay hindi kung magkano ang kinita ni Efren Reyes. Ang tanong ay, saan napunta ang milyon-milyong pisong kinita ng isang taong itinuturing na isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa mundo? Sa panahon ngayon, maraming atleta ang nagpapakita ng kanilang tagumpay sa pamamagitan ng mamahaling sasakyan, malalaking bahay, branded na kagamitan at marangyang pamumuhay. Para sa ilan, ang mga ito ang simbolo ng pagkapanalo. Ngunit ibang kwento si Efren Reyes. Sa kabila ng kanyang napakalaking kita, nanatili siyang simple. Hindi siya naging kilala dahil sa mga mamahaling bagay na pag-aari niya. Mas nakilala siya dahil sa kanyang pagiging tahimik, mapagkumbaba at malapit sa karaniwang tao. Sa halip na ituon ang kanyang pera sa pagpapakita ng kayamanan, ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay upang makatulong sa kanyang pamilya at mga taong malapit sa kanya. May mga ulat at kwento tungkol sa pagtulong niya sa kanyang mga kapatid at kamag-anak upang magkaroon sila ng mas maayos na buhay, kabilang ang pagtulong sa kanilang mga pangangailangan at pabahay. Para kay Reyes, ang perang kinita niya sa bilyar ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi isang paraan upang maibalik ang biyaya sa mga taong kasama niya sa kanyang paglalakbay.